Hi guys! Welcome back to my channel, Turtle Queenie. Ang tagal na walang update, di ba? Ayun, kasi maraming journey na pinagdaanan. So, ayan, mag-update lang ako sa inyo guys kung ano nangyayari. Katatapos lang kasi ng surgery ko. Katatapos ko lang makarecover sa surgery ko. Actually, 1 month akong naka-rest for my surgery. So, na-hysterectomy pala ako guys. Ayun nga, na-hysterectomy ako. So, 1 month ako nag-vacation. And then, 1 month din akong hindi nakapagtrabaho. So, actually, sabi ng doctor ko, 6 weeks. Kaya lang, nakipagtawaran ako. Sabi ko, 4 weeks. Sabi niya, after 4 weeks, babalik ako kung okay na ako. And then, bibigyan niya ako ng clearance na pwede na akong bumalik sa trabaho. And then, yun, luckily naman, I'm blessed kasi sabi ng doctor ko, ang ganda daw ng healing ng surgery ko. Kaya nakabalik na ako sa work and then nakaka-function na ako ng normal. So, lahat ng mga normal activities ko, kaya ko na ulit gawin. But before, hindi kaya kasi nga, mahirap kasi ang laki nung nakuha sa akin na yung fibroid ko, nasa 1.2 kilograms yung bigat. Parang, diba, almost 1 kilot kalahati yung bigat ng aking fibroid. So, natanggal yon, tinanggal na rin yung uterus ko, yung fallopian tube ko. So, ayan. Kaya okay na. So, mas maraming energy na ako ngayon. Tsaka mas maganda na yung pakiramdam ko. Unlike before, talagang nag-suffer ako. Sobrang daming sa bleeding. Talagang bleeding everyday talaga. Hindi siya tumitigil. Kaya, hintay ko lang talaga yung surgery time ko. Kasi in-schedule nila ako, pinaliit pa ng konti, drink nila ng konti para hindi sila mahirapan. Pero during the surgery, sabi ng doctor ko, medyo nahirapan pa rin daw sila kasi nga napakalaki daw nung fibroid ko. And then yung uterus ko talagang too much expanded na, so nahirapan silang ilabas yun. Pero I'm blessed kasi nakaraos na rin, and I'm happy that I'm back. Ayun, during my recovery time, itong ginawa namin, kasi nasa backyard lang kami, sa bahay lang ako, so inayos namin yung backyard namin. Pakita ko sa inyo. Ayun, nilagyan namin ng mga drapes, ng mga kurtina, para pwedeng magpahinga. Yung guys, kasi nga walang magawa, nasa bahay. Ayun yan, meron kaming swing doon, 2 swing, naglagay kami ng swing. Ayan, yan, yun lang yung update sa akin ngayon. And then today is Labor Day dito sa Amerika, so walang pasok. Kaya nandito lang kami sa bahay ngayon. Nandito lang ako sa bahay. Pero mamaya kasi si Chris may pasok. Sila naman kasi hindi sila affected ng mga holiday. So, kung kailan holiday, yun ang pinaka busy day nila. Pero mga nasa regular work, talagang walang pasok. But today, sabi, may pasok daw kami. So, pumunta ako sa school. Wala naman dumating ng mga bata, kaya umuwi din kami. Yun. Kasi nga, may parents daw sabi na kailangan nila ng teacher sa anak nila for today. So, yun, napunta kami. Hindi naman dumating, kaya umuwi din ako. Ayun guys, so, napakahaba ng journey na pinagdaanan ko para sa aking health. Pero ngayon, I'm totally well. Maayos na ang situation ko, kaya I'm back. Sana makabalik na rin ulit ako sa regular na pag-upload ng video. Ang hirap kasi, ang hirap mag-upload ng video. Sometimes hindi mo alam kung anong gagawin mong content. Minsan kasi yung daily life nakaka-boring na lang. Naka-boring, di ba? Yung pagluluto, I don't know hindi ko alam kung anong magandang content na gagawin ko. So, sa mga kung dyan, kung anong, comment naman kayo, comment please, kung anong content ang maganda na may upload natin. Tapos yung nakikita ko kasi, marami mga nag-upload na mga kababayan natin dito sa Amerika, yung dumpster. 'Di ba, dumpster diving. Dito kasi sa amin wala namang ganun.
Bawal kasi, bawal. Nakalak ang mga dumpster dito, hindi pwedeng buksan. At saka wala ka masyado makukuha sa mga dumpster dito kasi more on nilalagay sa donation. I don't know kung anong state sila, pero hindi ako sure. Kasi meron akong kaibigan sa Florida, tinanong ko siya kung ganun ba. Sabi niya, bawal din daw dun sa kanila, hindi naman daw ganun ang pagda-dumpster. So, I don't know kung ano yon, kung totoo ba yon. I'm not sure kasi dito sa amin wala. Bawal kasi at saka nakalak yung mga dumpster dito. So, kung meron kang gustong ibigay, idadali mo sa donation, katulad sa Salvation Army, sa Goodwill, ganon. Pero, and then even the supermarkets, dinodonate nila sa mga organization yung mga pagkain na malapit na ma-expired or yung may mga dents, ganon. Dinadala nila sa mga kanyon, sa mga organization or mga foundation na nagbibigay para sa mga less fortunate. Pero I don't know sa ibang state, hindi ako sure. Pero kasi nakikita ko, kasi naawa ko sa mga iba nating kababayan, yung sinasabi nila, sana all dyan pinupulot lang ang pagkain. No, hindi po totoo, hindi pinupulot ang pagkain dito. Kailangan mo rin magtrabaho para ikaw ay kumain. So, yun, parang hindi siya maganda para sa akin, on my own views, on my own opinion. Hindi siya magandang ipinapakita na pinupulot lang yung mga pagkain sa dumpster, kasi hindi dito sa amin sa California, hindi totoo, walang napupulot na pagkain. Siguro kung pipila ka, mabuti pa kung pipila ka sa mga organization na namimigay ng mga food. Katulad dito may Wheels on Food para sa mga senior citizen. Yun, ibinibigay nila every 2 weeks. May malaki silang grocery bags na natatanggap every 2 weeks yung mga senior citizen. Idadalhin yun sa mga bahay-bahay. Free yun, free. Isang organization, isang NGO, parang non-government organization na namimigay ng ganon. Pero yung pupulutin, wala pong ganon, wala napupulot na pagkain dito. Kaya I don't know sa mga ibang content creator kung paano nila nagagawa. Maybe sa state nila pwede, pero dito wala po. Sa California wala. Mahigpit sila pagdating sa ganyan. Hindi mo nga malalapitan yung mga dumpster dito kasi nakalock. Meron silang isang malaking parang nakabakod siya. And then yung mga donation na dumpster naman, i-drop mo lang, hindi mo na siya mabubuksan. Pag drop mo, hindi mo na mabubuksan yun kasi may mga malalaking padlock talaga. Hindi mo sila mabubuksan. Yun lang guys. Parang update lang ang nangyari ngayon. Yun guys, sa mga hindi ako makapag-isip ko ng magandang content. Please comment down guys. Tulungan naman ako kung ano magandang content. And thank you. I hope to see you again on my next video. Bye.